Sa panahon ngayon, essential na sa kabataan na sila ay mag-aral, matuto at makadiscover na iba't ibang bagay na kailangan nilang matuklasan at malaman. Kailangan din nila ng tagagabay sa kanila sa pag-aaral na nagsisilbing pangalawang magulang nila sa paaralan. Halina't alamin kung ano ang ginagawa at ano ang buhay ng isang guro na nagtatrabaho sa Montessori School of Fire. Ang guro ay mahalagang sandigan ng lipunan na humuhubog sa pag-iisip at pagkatao ng kabataan. Ang kanilang dedikasyon at malasakit ay nagsisilbing ilaw sa landas ng mga estudyante upang maabot ang kanilang mga pangarap. Hindi lamang sila nagtuturo ng aralin sa aklat, kundi nagtatanim din ng kabutihan at tamang asal na magiging gabay sa tunay na buhay ng mga kabataan. Dito sa paaralan ng Montessori School of Haen ay nakilala namin ng isang guro na sinasabi ng karamihan na ang tao raw na ito ay puno ng kabaitan. Halina't alamin kung ano ang buhay at karakter ni Sir Crisostomo Reynald Talili. I am Mr. Rinald P. Crisostomo, an LPT, and this is my story. Si Sir Enad ay isa sa mga galing na guro sa Montessori School of Haen. Nakuha niya ang kanyang licensed professional teacher nitong September 2024. Karamihan din sa sinasabi ng kanyang mga tinuturuan na siya ay magaling magturo, nakaka-enjoy, at talaga naman sila ay natututo sa mga tinuturo ni Sir Enad. Kita rin sa mukha ng mga estudyante ni Sir Enad na sila ay masaya habang si Sir Enad ay nagtuturo. At dito nga, sa araw na ito ay naabutan namin si Sir Enad na nagtuturo sa grade 8 Chaucer. Si Sir Enad ay madaming hawak na baitang at ang kanyang tinuturo ay mapeg. Kitang-kita ang dedikasyon ni Sir Enad sa pagtuturo. Kahit na walang kuryente, ay sa labas nila ay tinuloy ang kanilang pagtuturo. Patapos na ang leksyon ni Sir Enad. May mga panahon bang sumagi sa isip mo na gusto mo na tumigil maging guro at bakit? Oo, may pagkakataon talaga na napapagod o nadi-discourage kami tulad ng isang guro, kami lang din ay tao, na minsan kasi ay sumusobra na sa sobrang daming gawain, hamon sa silid-aralan o minsan na may kakulangan sa suporta. Pero, ngunit sa tuwing nakikita ko ang aking mga estudyante, na sila ay umuunlad, ay bumabalik ang aking sigla at sa aking pinapaalala sa aking sarili na kung bakit pinili kong profesyong ito dahil gusto kong makapag-inspire din at makapag-abot ng pangarap ng mga estudyante. Paano mo hinaharap ang mga mahihirap na sitwasyon sa loob ng silid-aralan? So bilang isang guro, hinaharap ko ang mahirap na sitwasyon sa pamamagitan ng pagiging kalmado. Dahil ikaw ay isang guro, dapat ikaw ay more patient sa mga batang nakikinig sa iyo. At pakikinig muna bago sa mga desisyon at mga pangunawa sa magkabilang panig at sinisikap ko maging patas sa lahat ng bagay. Okay. Anong mga pagsubok ang hindi mo malilimutan bago ka maging isang ganap na guro? So bilang isang guro, tayo ay magiging practice teaching muna. So sa panahon na yon ay isang pinakamahirap dahil hindi naman kami tunay na guro. Pero sinisikap namin maging guro at makapag-inspire sa mga batang ito. Bagkusan doon sa mga pagsubok na iyon, kailangan nating maging matatag. Dahil hinihintay tayo ng mga bata na gusto tayong makapagturo at makapag-inspire ng buhay. Okay. Ano ang pwede mong mabigay na advice sa mga nagbabalak maging isang guro? Ang akin lang magiging payo doon sa magiging guro sa ngayon
Ang pinakamahalagang payo ko ay ang maging handa sa puso at isipan at layunin. Ang pagtuturo ay hindi madali, ngunit napakasaya at makabuluhan. Mahalin ang inyong propasyon, maging bukas sa pagkatuto ng mga kabataan at maging mapagpasensya. At sigit sa lahat, at huwag kalimutan ang bawat estudyante ay may kwento at kakayahang dapat mong matulungan at madiskubre upang maabot ang kanilang mga pangarap. Si Sir Enad ay nasa private school lamang. Kapos pa rin ang kanyang sahod sa mga gastusin nilang pamilya sa bahay. Alam ni Sir Enad na mas mataas ang kanyang magiging sahod sa public school, ngunit pinili pa rin niya ang magturo sa private school sa kadahilang napamahal na rin siya sa mga tinuturuan niyang estudyante. Kaya't humanap na lang ng paraan si Sir Enad para matustusan pa rin ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Siya ay may 3 trabaho: pagiging koryo, MC, teacher. Yan ang mga trabaho pinagsasabay-sabay ni Sir Enad para lang matustusan ang kanyang mga pamilya. Sir Enad ay hindi lang sa pagtuturo ng takdang aralin magaling. Siya rin ay magaling magturo ng sayaw, lalo na sa mga taong kanyang pinakamamahal. Sa pagtuturo niya ng sayaw, doon din nabubuo ang samahan ng kanyang mga tinuturuan. Dahil para sa kanya, kung wala ang samahan ay hindi mabubuo ang isang magandang sining ng pagsayaw. Nitong nakaraang buwan lamang ay nag-champion ang kanyang mga batang tinuruan dahil sa kagalingan niyang magturo. Dahil sa kanyang pagtuturo ay nabuo rin ang disiplina at magandang coordination ng mga kanyang tinuturuan. Tunay na kahanga-hanga si Sir Enad at talentadong tao. Bukod pa riyan, Sir Enad din ay nag-MC sa iba't ibang lugar para lang may panggastos siya sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Dito sa kanyang pag-MC ay sapat lamang ang kanyang kinikita para sa kanyang sarili. Kaya't kailangan pa ni Sir Enad magkoryo para maging sapat ang kanyang kinikita para sa kanyang sarili at para na rin sa kanyang pamilya. Isa ang kanyang kasipagan ang iniidolo ng kabataan na kanyang tinuturuan. Sa dami niyang gawain, ang pagiging teacher niya ang kanyang tinututukan. Dahil din sa gusto niya ito, nais din niyang matuto ang mga batang kanyang tinuturuan. Katulad ni Sir Enad, may ibang teacher din na ganito ang nararanasan nila at patuloy pa ring umaahon sa kanilang buhay. Maraming mga teacher na naniniwala sa mga estudyante kaya ayaw nila itong sukuan at alam nila nakakayanin pa at malayo pa ang mararating ng mga estudyanteng kanilang tinuturuan. Pahalagahan natin ang bawat guro dahil hindi natin alam kung ano ang kanilang pinagdadaanan sa mundong ito. Isa rin sila sa mahalagang tao sa ating buhay sapagkat sila ang nagbabahagi ng kaalaman sa atin na magagamit natin sa ating buhay. Once again, I am Mr. Raven Crisostomo, an LPP, and just like what I've said to my students, we are not what we know, but we are willing to learn. So in every mistake, there is a lesson, and in every failure, there is a success because there is room for improvement.
your name.